Okay, mag-iba naman tayo ng topic ngayon. Ang topic naman natin ngayon sa ating gabi-gabing talakayan si Harry Roque. Maraming nagtatanong sa akin, ano na bang attorney, ano na bang nangyari kay Roque? Ano bang balita sa kanya? Anong update? Ayan. O sige, pag-usapan natin si Harry Roque mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, itong si Harry Roque, alam naman natin na si Harry Roque ay nasa Vienna, Austria. Si Harry Roque ay nasa Vienna, Austria. Hindi na siya nakakaalis doon. Doon na lang siya sa Vienna, Austria. Nag-a-apply siya ng political asylum, pero hindi pa naman nagagrant. Kaya lang, ayon kay Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, mauuna nang lumabas yung Interpol red notice niya. Malamang daw sa susunod na mga araw lalabas na yung red notice ng Interpol. At ayon kay SILG Rimulya, kapag lumabas ang Interpol red notice ni Roque, siya raw mismo ang pupunta ng Austria para sa Vienna para arestuhin ito. Matindi, ano? Matindi, mga kabunyo. So ngayon, ang ginagawa ni Harry Roque ngayon, ano siya, mga kabunyog, Desperado na si Harry Roque, sinusubaybayan niya ang mga nangyayari sa Pilipinas at matagal niya nang pinapanawagan na patalsikin na si Pangulong Marcos. Yan na yung talagang matagal ng ni Roque, na sabi ni Roque, dapat ang mamamayang Pilipino kumilos na daw, patalsikin na si Pangulong Marcos. Tapos itong nakaraang mga araw, ay di ba kumakalat sa social media yung fake news na malala na ang sakit ni PBBM. Kumakalat yun. Syempre, nakarating kay Roque yun. Mga DDS ang nagkakalat nun eh. Nung makarating kay Roque yun, fake news, ayun, paniwalang-paniwala si Roque. Paniwalang-paniwala siya. Ang sabi ni Roque, ayan, hindi na makita si Bangag. Hindi na raw makita si Pangulong Marcos. Wala nang balita. Mukhang si Sara Duterte na ang manunumpa na bagong presidente. Nabasa ko yung post ni Roque. Ito. Tingnan nyo tong post ni Roque, mga kabunyog. Sabi niya, dahil nawawala si Bangag, let Sara lead now. Ay, itong si Roque nangangarap ng gising. Shout out Jeloyd M. Gonzales. Kumusta kayo dyan sa Toril, Davao City? So, ito mga kabunyog, si Roque, matagal niya na yung talagang laging ang panawagan niya na patalsikan na si PBBM. Kahit kung ano-ano na lang ang panawagan niya ni Roque, people power, kudeta, withdrawal of military support. Tapos ngayon naman, dahil nga paboritong post ng mga DDS yung malala na daw ang sakit ni PBBM, stage 4 daw na cancer, at hindi na daw ito nakikita nitong nakaraang mga araw, kaya yung mga DDS, ang panawagan nila, manumpa na daw si Sara. Kahit si Roque, yun ang post niya. Sabi niya, dahil hindi na daw makita si ang tawag niya kay PBBM Bangag, let Sara lead now. Kaya nagpakita bigla si PBBM ngayon. Ayun, araw ng kagitingan, nandun sa Samal, Bataan. Nagpakita doon, siya ang doon ng programa para sa araw ng kagitingan, April 9. O ngayon, iyak na naman ito si Roque. Akala nila, totoo yung sinasabi nila na malala na ang mayroon ngang nagsasabing mayroon nga mga nagpo-post, patay na daw, may mga oras pa kung anong oras na matay. Matindi itong mga ito Matindi itong mga
DDS na ito. Talagang desperado na. Kasi alam ni Roque, makakauwi lang siya sa Pilipinas at mahaharap niya lang yung mga kaso dito kapag si Sara ang presidente. Yun talaga yung pag-asa ni Roque. Alam niya yan. Alam niya ni Roque, ah, mga kabunyog, na hanggat hanggat hindi si Sara ang presidente, maggagawa ng paraan si Roque na huwag mapabalik sa Pilipinas. Kaya nga kung ano-anong ginagawa niya doon, nag-a-apply siya ng political asylum. Yun yung inaasahan niya eh. Kasi kapag si Sara ang presidente, babalik siya dito sa Pilipinas, magpapa-review siya. Ipapa-review niya yung ano sa kanya, yung kaso sa kanya. Ha? Una, ilalaban niya siguro makapag-bail siya. O di syempre, dahil si Sara ang presidente, malalakad ni Roque na makapagpiyansa siya. Pag nakapagpiyansa siya, lalabanan niya yung kaso, ano siya, ah, pag si Sara ang presidente, malakas ang loob niya na magagawa nila ng paraan na maabsuelto siya. O, kaya grabe na ang panawagan ni Roque na mapatalsik na si Pangulong Marcos. Kung anumang paraan yan, nananawagan siya, people power. Ngayon naman, malubha daw ang sakit. Ayan, nananawagan na si Roque, manumpa na daw si Sara. Kaya lang, biglang nakita, ay biglang lumabas si PBBM. Ayun, yung seremonya ngayon ng araw ng kagitingan sa Samal Bataan, siya ang ano doon. Siya ang nanguna doon. O di wala na. Iyak na naman ito si Roque. Hmm? Yung inaasahan nila na parang, ewan ko, na ano ba yun, ano nila na yon? Talagang naniniwala sila na wala na. Hindi, ano na daw. Para kasi sa kanila, paulit-ulit nilang sinasabi na malala na ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Mayroon ngang mga nagsasabi, ano na ito, marami na daw pulis doon sa St. Luke's. Ano na, binabantayan na ang St. Luke's kasi talagang naka-confine na doon si Pangulong Marcos at delikado na ang lagay. Marami silang ganun ang mga post. Ngayon, kahit itong si Roque, abogado yan pero naniniwala siya sa ganun. Sabagay, si Guanzon, silang nagkakalat nun. Paniwalang-paniwala sila. Yung prinsipyo ni Goebbels sa propaganda ang sinusunod nila. Tell a lie, make it big, repeat it often. Magsabi ka ng kasinungalingan, palakihin mo yan, ulit-ulitin mo, ano na yan, magiging totoo na yan. Ang problema, naniniwala talaga sila doon. Kaya si Roque, sabi niya, hindi na daw makita si Bangag, let Sara lead. Kaya lang, biglang nagpakita si Pangulong Marcos, di wala, iyak na naman si Roque. Hmm? O ngayon, dito, ang status pala ni Roque sa Austria, kwininto ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, in-interview nila Ed Lingao at saka ni Ronald Llamas doon sa Storicon. Ngayon, ang status pala ni Harry Roque, kaya nga nagtaka ako, di ba minsan nag-vlog ako, sabi ko, bakit nung February 23, 24, 26, 27, hearing ni Duterte yun confirmation of charges hearing, pumunta doon sa dahig sila Media Aldia, sila yung mga abogado ni Duterte na mga kaibigan, si Martin Delgra nandun, si Silvestre Billo, o di syempre si Roque. Si Roque, excited siya dapat na makapunta rin ang dahig noon. Kasi nandun sila Martin Delgra, sila attorney, maliban na lang kay Panelo, magkaaway sila ni Panelo Pero si attorney Medialdia, si attorney Silvestre Bello, Martin Delgra, excited dapat si Roque. At saka dapat dahil
hearing ng kaso ni Duterte yon and confirmation of charges hearing, dapat nandun siya. Pero hindi wala siya doon. Sabi ko, anong nangyari? Yung pala, mga kabunyog, ang paliwanag ni ni SILG Junvic Rimulya, hindi na pala pwedeng magbiyahe si Roque. Doon na lang siya sa sa Vienna. Hindi pala siya pwedeng pumunta ng Dahig. Ha? Hindi rin pala siya pwede sa hotel. Hindi rin siya pwedeng gumamit ng kanyang ng credit cards. Kasi kapag gumamit siya ng credit cards niya, aanuhan siya ng pasaporte niya. Ay wala naman siyang pasaporte kasi kansilado na. Yun. Ha? So, problemado na pala talaga si Roque ng galaw niya. Kaya doon na lang siya sa Vienna talaga. Ha? Ah, ano ito? Kaya pala, nagtataka ako, bakit hindi na siya nakakapunta sa Dahig? Lalo nung panahon ng confirmation of charges hearing ni Duterte. Napaka-importante nun. Bakit wala siya doon? Yung pala, talagang hindi na siya makagalaw. Doon na lang siya pala sa Vienna, Austria. Kasi nag-apply nga siya doon ng political asylum. Hindi pa, yan ang passport niya canceled na. Kansilado na ang passport niya. O dahil kansilado ang passport, hindi siya maka-stay kung saan-saang hotel. So, hindi rin siya makagamit ng credit cards niya. Kasi, syempre, pag nasita siya tungkol sa kanyang passport, wala siyang maipakita. Kaya doon na lang si Roque nakakagalaw sa Vienna, Austria. O ngayon, ang sabi ni Ombudsman Buying, pag lumabas pa ang red notice niyan, kasi lalabas na raw, lalong hindi na makakagalaw si Roque. Na yan, aarestuhin na yan at ibabalik na sa Pilipinas. Yan yung Ano ito mga kabunyog ayon yan kay SILG Junvic Rimulya. Kaya ang nagagawa ngayon ni Roque, nandun na lang sa Vienna, Austria. Nakikituloy sa mga DDS doon. Hindi naman siya sa hotel kasi wala siyang passport. Cancelled na yung passport niya Kaya kahit sabihin pa ni Roque na hindi pa siya napapabalik sa Pilipinas, pero limitado na rin ang kanyang movements. Hindi na siya makagalaw, hanggang na lang siya dun sa Austria. Imagine niyo yan mga kabunyog, nung mga panahon, sila Kibuloy, sila Roque, sila Bato, di ba? Sila yung mga namamayagpag nung panahon ni Duterte. Ang yayabang ng mga yan. Si Roque, si Kibuloy, si Bato, nung mga panahon nila, parang akala mo mga Diyos sila, mga hari. O ngayon, anong nangyari? Nakakulong si Kibuloy. Anong nangyari kay Bato? Nagtatago. Anong nangyari kay Roque? Ayun, hindi na makagalaw, limitado na ang movements, doon na lang siya sa Austria. Yan yung yan yung karma, Yan yung karma. Kung ano kayo makapangyarihan, kung ano kayo kayaman. Nagkamal siya ng matinding yaman panahon ni Duterte. Kaya lang, sa sobrang gahaman ni Roque, nakita niya, malaki ang pera sa Pogo. Nakita niya si Alice Guo, may malaking compound lang ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Ang yaman na. Nakita niya yung malaking compound sa Purak, yung nirerentahan ng Pogo doon. Doon niya pinastay yung kanyang EA, si AR, de la Serna, doon sa Purak. So nag-isip din si Roque magtayo rin ng compound ng Pogo doon sa Bataan. Ayun, kailangan niya ng malawak na lupa o nangamkam ng lupa umano. Kaya tapos na-involve sa Pogo doon sa kay Cassandra Leong na Pogo, illegal na Pogo. Tumulong siya sa paglakad nito, ng mga permits nito. Tapos mayroon siyang bahay doon sa Baguio, pinaparintahan niya doon sa mga Pogo, sa mga dayuhan na involved sa Pogo, yun. Kaya marami na siyang mga involvements. Ngayon, nang uminit yung mga illegal na Pogo na siya,
kasama siya sa nakasuhan. Actually, kasama siya ni Cassandra Leong na nakasuhan. Kasama siya. Yan yung nangyari kay Harry Roque. Kaya siya nandun ngayon sa sa Europe at hindi na nakakabalik sa Pilipinas, tinatakasan niya. Fugitive na siya from justice eh. Bakit? Ang kaso niya hindi naman political eh. Ang kaso niya land grabbing. Ay hindi, ang kaso niya qualified human trafficking. Pareho nila Cassandra Leong. Kaya yan mga kabunyog. Tapos may bago na naman ngayong sampa sa kanyang kaso. Land grabbing. Oh, yan yun. Yan yung nangyari sa kanya. Ah? So, ano ito ngayon si Roque? Yung yaman niya, kung gaano man siya kayaman, yung mga nakuha niya diyan sa illegal na pugo na yan, yung mga nanakaw niya sa panahon ni Duterte, wala. Hindi niya mapakinabangan ngayon yan. Hindi niya nga siya maka-stay sa mamahaling hotel kasi kansilado na yung passport niya. Yan. Yan ang nangyari kay Roque. Kaya grabe ang ni Roque na mapatalsik na ang Pangulong Marcos at mailuklok na si Sara. Kasi alam ni Roque na yun lang ang kanilang pag-asa pag si Sara na ang presidente. Ayan. Kaya lang, wala namang nangyayaring people power, wala namang nangyayaring kudit. Tapos ngayon naman, akala nila talagang malala na ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Ano na ito? Sabi nga, patay na daw eh. May mga binigay pang oras kung anong oras na matay. Matindi. Naniniwala naman si Roque doon. Sabi niya, hindi na daw makita si ang tawag niya kay Bongbong, kay Marcos, bangag. Kaya dapat daw, si Sara na ang manumpa. Nangarap ng gising sila Roque. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.